Ano ba yung paggawa ng ano, pag-ayos ng ng documents pagdating sa logistics, lalo na pagdating sa procurement. Why? Kasi meron tayong procurement galing ng national budget ng national, tapos meron tayong galing ng budget ng LGU. So kailangan alam mo kung saan mo siya i-request or kung saan mo siya gagawa ng program plans and management o yung tinatawag na PPAP tsaka yung annual investment plan, yung parang pinaka program mo sa buong taon. Yun yung normal na ginagawa ko. So, mas paperworks kayo, sir. Halos paperworks talaga. Oh. Pag mga section chiefs, halos more on papers talaga. Papers, tsaka supervisory, monitoring. Yan ang main na trabaho. Eh, paano naman, sir, kapag yung day na may emergency? At May day na emergency, yan, lahat naman yan, meron kaming dispatch board diyan. Lahat yan ng personnel meron kanya-kanyang designation diyan. Ako di lang naman kasi kami dito multi position kami dito, multi designation kami. Hindi lang ako chief saw, fire arson investigator din ako. And whenever na may sunog, syempre kailangan ko rin pupunta. No, kailangan din talaga. Yan. Kaya pag may sunog, depende kung ilan ang available personnel dito kasi sa atin kasi ang population natin nasa 300,000. Kung makita nyo, nasa 300,000 ang population natin. Ang firefighter lang natin dito sa Bureau of Fire is 16, tapos office personnel pa yung iba, no? Ang ideal na ratio ng firefighter to population is 36,000 sa isang sa uh, 36,000 sa isang firefighter, no? Kumbaga, kung titignan nyo, kulang na kulang yung number of firefighters natin at number of firefighters natin dito sa Olongapo, no? Kaya lang natin ano yun kasi syempre hindi naman tayo yung nagbibigay ng personnel dito. So siguro di rin naman ganoon kalaki ang quota namin. Pag nag-quota kami yung pinakamaliit na quota pagdating sa recruitment. Ang PNP nagre-recruit yan ng 17,000 to 30,000 every year. Kami sa isang recruitment, marami na yung 100 to 200 na ano. Yeah. Tapos ang kalabo mo pa sa isang taon, kunyari 100 kayong 100 ang quota, ang mag-a-apply doon sa 1,000 to 1,500 kayo mag-process. Kasi marami din naman talagang gusto mag-fire. So, ano yan, sir? Kulang kayo sa manpower. Pero kung Kulang. sufficient enough, may Mm. mga Maganda. balik kayo na Oo, designation. dapat talaga 1:1. One designation to one person. Yan. Para maging mas productive yung tao. Kasi kung multiple designation ka, although kinakaya naman, pero yung the word na kinakaya, ibig sabihin, hindi siya sufficient. Opo, No? may pag-iingat. Oo. Mm. Ngayon, sir, sa ano po kayo, sa main na topic. Ah. So, para po sa inyo, ano po yung failed rescue? Sa sarili niyo pong meaning, definition? Actually, there is no failed rescue, no? Walang failed rescue. Meron tayo successful na rescue, no? Walang perfect na operation, no? Merong lapses diyan, no? Kasi sa akin sa ano ko no, sa insight ko no. Hindi kasi natin pwedeng hindi naman tayo lahat magkakaparehas ng ng alam, 'di ba? Lalo na pagdating sa operation, although pare-parehas tayo ng training, pero hindi tayo pare-parehas ng expertise o hindi tayo pare-parehas ng movement, no? Kung paano tayo kumilos, kung paano natin i-address yung bagay, pero alam natin yung basic, alam natin yung theory. Lahat naman yan nagdaan sa training. Pero, yun nga, hindi, walang perfect na operation. Meron at merong lapses dyan. Merong lapses sa pagtanggal ng hose, pag, 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 tawag dito, pag-assess ng scene, pag
maneuver ng truck, no? Pero ang end goal doon talaga is yung operation natin is maging successful. Maging yung objective natin na doon sa scene is matapos natin. Although merong minimal na merong nalaglagan ng helmet, merong walang fire coat kasi ano na yun eh. Kung titignan mo, lapses na yun, no? Pero it doesn't mean na failed yung operation, no? Hindi tayo pwedeng mag-fail ng operation. Why? Because we are mandated to help the hopeless people, no? Kasi if you were thinking, no, kung kung ilalagay mo yung sapatos ko at susuotin mo siya, you are the hope of the hopeless people, no? Kung hindi mo alam yung gagawin mo, paano na lang aasa sa yung tao? 'Di ba? Kung papakita mo na hindi mo alam yung ginagawa mo, 'di ba? Ganun. Kaya whenever na merong maganda, hindi naman medyo alanganin yung ginawa, pagdating sa operation, hindi namin sila masyadong pinapansin or, oy, mali yan hindi tama yan. Hindi. Hayaan namin yun. Unless, hindi siya nakakaano ng safety. Or hindi ganun kagrabe yung safety violation na hindi siya makaka-apekto sa responder, safety ng responder, safety ng victim, no? At sa safety ng ibang tao. Ganun. Then, dito natin i-address yun pagdating sa, kaya meron tayong tinatawag na debriefing. Lahat ng lapses sa operation, pag-uusapan natin. No? Ano yung nangyari, what went well, what went wrong, yun. Doon pumapasok yung mga, hindi naman failed, mga lapses pagdating sa operation. Pero, the objective is successful operation. So, parang Ganun. sa inyo, sir, hindi siya ini-interpret as failed rescue, Yes. pero alam niyo sa sarili niyo na may lapses or may kakulangan talaga every operation. Yes, meron talaga. Actually, meron. Marami. Ano, sir, kung kung nakaka-recall ka, sir, ng isang operation kung saan na short or may nangyaring, kung nag-result siya sa hindi niyo nagustuhan. Kunyari, sir, Okay. may namatay, Oh, or meron kayong hindi na-save na property. Okay, sige. Ito, anong gusto mo? Damage or namatay? Parang, sir, kayo. Parehas. O, sige, bigyan kita ng isa. Anong gusto mo? International o national? Dito na lang. Dito lang, sa local. O, sige. Way back 20... Ano ba yung undoy? 2013? 2013. Ay, Hindi. 2008, 2000... 9, ganun, sir. Hindi. Yolanda yung 13. Yung anda yun eh. Yung undoy. Siguro, sir. Basta undoy. Basta yun, sir. Basta yun. Yan. Meron tayong ano dito. Alam niyo yung Mabayuhan? Alam niyo yung grotto? Grotto. O, sa baba nun, may mga bahay doon sa baba nun, no? Bumaha sa Olongapo noon. Malatataas yung pa hanggang dito sa Sitol, bahayan. No, bahayan. Tapos, nangyari, operation kami ng buong mula umaga hanggang alas 10 ng gabi. Operation kami dito. Yan, syempre, makukulit yung tao natin dito eh. Sabihin mo nang umalis, magiinom pa sa bahay. Pag mataas na yung bahay, saka pa lang sila tatawag ng ano. Hindi naman kami superhero na i-risk namin yung life namin pagdating sa rescue. No? Ngayon, ang nangyari, nag-subside yung tubig ng mga bandang 9, natapos yung operation ng mga 10 or 11. Balik kami ng, nasa DRRM pa ako nun eh. Yan, nasa DRRM pa ako nun. Then, afterward, mga 12, naka-receive kami ng call dito sa Mabayuhan, nagkaroon ng landslide. Nagkaroon siya ng landslide dyan, may dalawang bahay na natabunan, meron tayong victim doon na 4, ay 4. Yung 4 ba? Ay, hindi, 5. 5, isang surface victim, ay dalawang surface victim, yung isa na lalaki doon sa taas na
na nasa yero. Sa yero lang siya, pero hindi naman siya natabunan. Kaya lang nagkaroon siya ng minor injury. Tapos yung isang pamilya, yung nanay na tabunan sa ilalim, yung tatay naman niya, yung asawa niyang lalaki nakatabon yung kalahating katawan. Tapos sa paa niya, andun yung dalawa nilang anak na 3 years old and then 7 years old. Doon sa area, maririnig mo yung sigaw ng mga bata. Oo. Sisigaw mo sila. Sigaw yun. Marinig mo. Nakakilabot ba? Pag kinikilabutan pa rin ako. Kasi marinig mo silang sumisigaw. Ang sigaw nila, Daddy, ano to? Sabi niya, madilim. Ay, may gumagalaw. Tapos yung magugulat, biglang sisigaw. Syempre, nasa ilalim ka ng lupa. Yung mga sudden, di mo naman alam yung mga insekto pa dyan, di ba? Magugulat yung bata, sisigaw, tapos iiyak. Tapos, Daddy, ayoko na dito, hindi ako makahinga. Ayan, maririnig mo sila na gano'n. Na, as a responder, kung ikaw ay nasa community, matataranta ka. No? Yan ang number one kasi na natin pagdating sa rescue operation. And hindi ka dapat talaga, never kang matataranta sa situation. Why? Natataranta na yung tutulungan mo. Ngayon, pag ikaw pag natataranta ka, di ba marami kang nakakalimutan? Diba? Lalo na kung malilate ka na sa school, di ba? Ganun ang perception. Kaya kung minsan nakikritik sa Facebook yung mga responders natin na, ba't ang relax sila gumalaw? Ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't hindi sila masyadong, unang-una, hindi ka dapat magpapanik. No? Pag nagpanik ka, pag makikita ka ng bombero dyan na medyo malamya gumalaw, nagpapanik yun. Iniisip nun kung ano yung gagawin niya susunod. Kasi nakakalimutan niya. No? Kasi, sa operation kasi, mas mabuti nang wala kang gawin kaysa gumawa ka ng maraming maapektuhan. No? No, ganun. Yan. Kaya, sabi nga, use the right tool for the right equipment. No? Right situation. Right tool for the right situation. No? Kung mali yung gagawin mo, maraming maapektuhan. Pwedeng ikaw, pwedeng yung mga katrabaho mo, pwedeng yung community. Kaya mas maganda, wag ka na lang kumilos. Yun. Kung baga, sir, kapag nasa operation kayo, pinapractice nyo na yung maging kalmado ba, sir? Oo, kalmado. Kalmado lang. In every situation, kailangan kalmado. Kahit mamamatay ka na, kalmado ka lang. Ayun, basta remain calm talaga. Yan ang key sa successful operation. No? Tapos, going back, mataas kasi yun eh. Parang piso na lang langit na eh. Tapos, syempre, pagdating doon, assess nyo, yung nanay nila natabunan ng lupa. Sa lupa, nakadagan yung beam. Ay, yung kolong, yung poste ba? Poste, nakadagan ng ganyan yung poste. Ngayon, syempre, ang una mong kukunin, ang una mong doon, i-rescue, syempre, yung mas mataas ang survival, no? Ganoon kasi tayo. Sabi nga, when you are in an emergency response, you're playing a God's hand, no? No. Siguro, masakit mang isipin, pero yun talaga yung reality, no? Ano bang mas uunahin mo? Yung tao na tawag dito, nag-collapse, na walang hininga, o yung tao na may severe bleeding at nakakapagsalita, no? Kung ikaw papipiliin, anong pipiliin mo sa kanilang dalawa, di ba? No? Yung may sir. May pag-asa. Yung may pag-asa pa, no, 'di ba? Kasi ito wala na, negative breath, negative breathing. Although hindi tayo pwede mag-declare dead, pero sa isip natin or sa profession natin, alam na natin. Kaya meron tayong pagkaganyan, pag may mga mass na incident, meron tayong tinatawag na triage. Kaya triage natin kung ano ba to, stable, unstable, emergency, dead, no? Yun, ganun. Kaya we're playing God's hand whenever sa incident. Pero sa case na yun, sir, so may Ang nangyari doon, nag-akit kami ng mga gamit mula sa baba, inakit namin yung mga
power tools. Siguro nasa around ano yun, sa isang